mga bayani na lumaban sa EDSA People Power 1. Tama. Ito, unang magsasalita, tawagin natin si Ms. Jocelyn Ariel from Liberal Party. May program ba? Oo, sandali lang. Sila nakakuha ng program. Ay, wala tayong program. Pero ako ito, chingi na nga. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Naririto po tayo ngayon para po gunitain ang anibersaryo ng EDSA at ika-38 taon na po. Kung gusto kong balikan yung panahon na bata pa si Isabel, noong pong 30 years ago, buhat po nung 22 na gabi nanawagan si Cardinal Sin sa pamamagitan ni John Kitley para po ang lahat ng mga faithful, yung mga taong simbahan ay sumama sa nagaganap na rally sa EDSA. At isa po ako doon sa tumugon sa panawagan na yon. Natatandaan ko ang hirap po ng sasakyan. Kaya ang ginawa po ng aming mga kasamahan, naghiram kami sa mayor ng dump truck para po doon kami sumakay para po makarating kami sa EDSA. Kaya po, nung makita namin ang mga tao ng mga panahon na yon, makikita po natin ang tunay na diwa, ang kaluluwa ng EDSA. Ang lahat ng tao ay nagkaisa. Ang lahat ng tao, maging yung mga nagtitinda, ipinamimigay ang kanilang mga paninda kahit po wala silang kitain para po sa ating mga sundalo, ating mga kasamahan na nagugutom noong panahon na yon, doon po sa EDSA. Nakita po natin doon ang kapit kamay, ang mga madre, mga pare, ganun din po ang mga masang Pilipino, ang taong bayan ay nagkaisa. At isa lang po ang layunin noon, ang pabagsakin ang diktador. Kaya naman po ngayon, naririto tayo para gunitain ito. At pangalawa po ay ipagsigawan at ipaglaban at tutulan ang charter chain. Nagulat po tayong lahat doon. Yung ating mga suman, yung ating mga tikoy, ay meron pa po sa ating refrigerator. Nagulat tayo na ang People's Initiative na 3% sa bawat isang distrito ay halos lahat po ay nakuha na nila. Kaya po para tayo, para silang magnanakaw sa dilim, na nagulantang na lang tayo, na sila ng charter chain. Ang EDSA po, ang ating konstitusyon ay ginawa dahil po sa EDSA People's Power. Ang lahat po, ang ating pong konstitusyon ay nakatuon para po sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ang ating pong konstitusyon ang kaluluwa ng ating bansa na pinipilit ng bawat presidente na tumayo maliban kay Pinoy buhat sa kanyang ina ang hindi po nagsulong ng charter chain. Kaya naman po, naririto tayo ngayon, ginugunita natin ang EDSA. Gusto po nating ipakita sa ating gobyerno na hindi natin kailangan ang tsa-tsa. Ang kailangan po natin magtanggo tayo, tanggalin ang gobyerno natin ngayon na nakaupo. Dahil wala silang itutulot na maganda sa ating bayan. Ang kailangan po natin hindi na charter chain. Ang kailangan po natin pagkain sa ating hapagkainan, mataas na pasahod sa ating mga manggagawa at ang industrialisasyon po sa ating bansa. Kung sinunod lamang po nila ang ating konstitusyon, hindi po tayo ganito. Hindi tayo ngayon patuloy na lumalaban sa mga nakaupo
nakaupo at nakaposisyon sa ating gobyerno. Sapagkat ang ating mga gobyerno, halos lahat po sila walang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan, ang sarili nilang bulsa para po yumaman silang lahat. At ang awawang Pilipino po, halos hindi na kumain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba po, kumakain na lamang ng tinatawag nilang pagpag, yung tira-tira at yung galing sa basurahan. Ganyan na po tayong mga Pilipino ngayon. Dahil sa taas ang presyo ng bilihin, ang trabaho po, walang trabaho sa Pilipinas. Wala po trabaho. At tapos, wala pa rin po, ang pagkain pa rin po, ang ating mga basic commodities, ay ang tataas ang presyo. Wala ka nang ang pambili, wala ka pang trabaho, ay kawawang Pilipino. Kaya dapat po, lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, na nagmamahal sa ating bayan, tayo po, tandaan natin, tayo po ang bumubuo ng Pilipinas. Tayo ang Pilipinas. Karapatan po natin na hingin sa ating mga nakaposisyong mga leader nagawa ng paraan upang tayo ay mabuhay ng matiwasay, mabuhay ng mapayapa, hindi gutom ang ating tiyan. Kaya minamahal na mga kapatid, ituloy po natin ang laban. Buhay ang EDSA sa ating mga puso. No to charter change. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang lahat ng lumalaban. Mabuhay ang oposisyon. Maraming salamat.